Ayan, at sa oras po na ito, malaya po tayong maupo sa blessing ni Lord. Ayan, at sa lahat po ng inaabot ng ating pong himpilang pinagpala, lahat po ng nakikinig at nanonood through our YouTube channel, ayan, sa pinagpalang gabi po sa ating lahat. At nawa ay patuloy po ang daloy ng biyaya ng kagalingan ng ating Panginoon ngayong gabi. Amen? Ayan, at ngayon po, sa atin pong ebanghelyo, sa atin pong pagninilay, atin pong napakinggan ang ebanghelyo mula po sa aklat ni San Marcos in Mark chapter 7, verses 31 to 37, na kung saan napakinggan po natin na si Jesus ay gumawa ng himala. Sa napakadami po ng himala na pinakita ni Jesus nung siya ay nabubuhay dito, isa po ito doon sa hindi makakalimutan. Ito po yung himala na si Jesus ay nagpagaling ng isang lalaking bingi at utal. Amen? Ayan, sabi po dito sa ating pinagninilayan, dinala ng ilang mga kalalakihan itong lalaking bingi at utal sa harapan ni Jesus. Inilapit nila ito kay Jesus. At maraming ginawang proseso, may ginawang proseso si Jesus bago niya ito pagalingin. Maraming paraan si Jesus pag nagpapagaling sa ebanghelyo. Minsan po sinasabi ni Jesus, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, ito'y gumagaling. Minsan sinasabi ni Jesus, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, humayo ka na dahil ikaw ay malinis at magaling na. Amen? Marami po siyang proseso. Ngunit dito po sa ating binasa, merong binanggit na ginawa ni Jesus para gumaling itong bingi at utal. Ang sabi po dito sa ating binasa, sabi dito, inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan, isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala pa si Jesus at nagbuntong hininga. Tsaka siya nagsalita ng isang salita na ang sabi niya, Ephata. Sabi nga po natin, Ephata. Ayan, ang ibig sabihin daw po niyan ay mabuksan. O sa salita pong Ingles, open up, buksan. Amen? At pagkatapos po itong gawin ni Jesus, namangha ang lahat ng naroroon. Namangha ang maraming tao sapagkat itong lalaking dinala nila ng bingi at utal sa isang iglap dahil sa wika at ginawa, hipo, paghawak ni Jesus, agad-agad nakarinig at nakapagsalita ng malinaw. Amen? Sa atin po ngayong ebanghelyo, pinakita ang himala ng ating Panginoon. Himala na kagalingan, instant healing from the touch and the word of our Lord Jesus Christ. At isang salita lang yung kanyang sinabi. Ang sabi niya, Ephata. O ang ibig sabihin, mabuksan, buksan. Sabihin po natin ulit yung salitang Ephata. Ayan. Sabi po sa ating ebanghelyo, nung sinabi ito ni Jesus na ibig sabihin ay buksan, nabuksan din yung kanyang pandinig. Amen? Kasi bigla siyang nakarinig. Nabuksan din po yung kanyang bibig na siya ay nakakapagsalita na po ng malinaw na iintindihan. Amen? Yung salita pong Ephata, napakaganda na yan po ay ating pagnilayan. Minsan po may pinakinggan akong homily ng isang pari at ang haba po ng kanyang homily, pero sa haba ng kanyang homily, meron pong isang linya na sinabi niya na tumatak po sa akin na nakaka-inspire po na ma-share sa madami. Sapagkat sabi po ni Father, itong kasabihan na itong kataga niya na ito habang siya nag-homily, sabi niya, kapag daw po binuksan ng Diyos ang pintuan para sa iyo, para sa atin, pag binuksan ito ng Diyos, walang kahit sino paman ang makakapagsarado nito.
Amen? Nung pong narinig ko yon, na-bless ako at natandaan ko po yun agad. Kasi pinatutunayan po nito na kapag may binubuksan ang Diyos sa buhay natin, may binubuksan na pintuan si Lord para dumaloy po sa buhay natin yung blessing na nanggagaling sa Kanya. Anong sabi? Wala daw pong makakapagsarado nito. Nang ibig sabihin, kapag may kagalingan na gustong ibigay sa iyo si Lord, may blessing na gustong ibigay sa iyo si Lord, may pagpapala o answered prayer na gusto agad-agad ipasalo sa iyo ng ating Panginoon, walang kahit sinong makakahadlang nito. Kahit sino pang pinakamagaling, kahit ano pang bagyo, o kahit ano pang panahon, o kahit sino pa mang masyadong maimpluwensyang tao, kapag ang Diyos ang nagbukas, ang Diyos ang nagbigay, walang makakapigil dito. Amen? At ngayon po sa ating pagninilay, ito po ang nais ng Diyos na makita natin, na kung paano sinabi ni Jesus na Ephata, open up, buksan. Buksan din po natin ngayon ang ating puso at isipan para saluhin yung blessing na gustong ipadaloy sa atin ni Lord ngayong gabi. Amen? Buksan natin ang ating sarili upang anuman din po ang ating mga panalangin, hindi man natin yan isigaw, hindi man po yan alam ng ating mga katabi, pero alam yan ni El Shaddai. Alam yan ng ating Panginoon. Ano lang mensahe ni Lord? Please open up. Please buksan mo. Maging bukas tayo sa biyaya ni Yahweh El Shaddai. Pumalakpak po yung lahat ng nagsasabing Amen. Sa atin po ngayong pagninilay, isang bingi yung pinagaling ni Jesus. Hindi lang po siya basta bingi, siya din ay utal. Amen? Hindi nakakapagsalita po ng diretsyo. Kadalasan daw po kapag bingi ang isang tao, o meron po talagang kapansanan na bingi, na siya ay may diferensya sa pandinig, kadalasan naapektuhan din po talaga yung kanyang pananalita. Amen? Kasi isa rin naman po talaga, para makapagsalita din tayo ng malinaw, masabi natin ang bawat salita na natututunan natin, dapat malinaw ang ating pandinig. Amen? Ngayon, sa ating pagninilay, kung titingnan natin na maigi, isang bingi yung pinagaling ni Jesus. And if we imagine the life of this man, bago pa niya po na-encounter si Jesus, siguro napakahirap po ng kanyang buhay. Amen? Ang hirap ng kanyang buhay. Sabi nga nila, kapag ikaw ay bingi, para kang may sariling mundo. Tama po o mali? 'Di ba? Parang may sariling mundo kasi yung mundo mo napakatahimik. O minsan, sa generation ngayon, marami ng bingi. Alam niyo po yung mga bingi, minsan sa kabataan, yung laging may nakasalpak sa tainga, laging may earphone, laging may headset, o kahit ano paman. Tama po o mali? Diba? Yan na yung nagiging bingi. Bakit nagiging bingi po, Sister Mean? Kasi minsan, uutusan ng magulang, walang naririnig. Yun pala, hindi alam, may nakasalpak pala doon sa kanilang mga tainga. Amen? At ano po nangyayari pag may nakasalpak sa sariling tenga? Yun lang yung napapakinggan, yung gusto nilang mapakinggan, o yung pinapanood, o yung kung ano pong nilalaro. Kadalasan kapag nakaharang o may nakaharang sa pandinig, may sariling mundo. Tama o mali? 'Di ba? Ngayon pong generation, yan tayo. Pero sa ating pong ebanghelyo, hindi ganun kasaya yung maging bingi o may sariling mundo. Bakit po? Wala naman ng panahon ni Jesus pang mga earphone. Wala namang panahon pa ni Jesus ng mga headset. Kapag ikaw ay bingi, ibig sabihin, wala kang naririnig. Tahimik ang iyong mundo. Kahit ang dami mo sigurong nakikita, hindi mo alam. Hirap na hirap ka paano intindihin. Bakit? Kasi wala kang naririnig. Kaya minsan, yung mga bingi daw po, ang aral po nila, yung tinatawag na sign language.
Ang aral nila para makommunicate ang ibang tao, magaling sila sa lip reading. Ayan, pinag-aaralan din po nila yan. Yan yung kanilang ginagawa para lang magkaroon at maka-involve sila sa kanilang community. Pero imagine, in this gospel, ang hirap ng buhay ng bingi. Wala kang naririnig. Amen? Walang naririnig. Sabihin po natin yung salitang pakikinig. Ayan, lalo na po sa atin, naglilingkod kay Lord, nakakilala na sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai, sa ating Panginoong Diyos, alam natin yung kahalagahan ng pandinig. Alam natin yung kahalagahan na walang nakaharang sa ating tenga. Alam natin yung kahalagahan na taimtim ka at payapa kang nakikinig sa gusto mong pakinggan na salita ni Yahweh El Shaddai. Amen? Diba, alam po natin yung halaga nun. Pero pagdating sa listening, ito yung mga bagay na dapat nating makita. Yung tunay na nakikinig ng salita ng Diyos, tunay na nakakapakinig kung sino si Jesus, tunay na nakakarinig na naandyan ang presensya ng ating Panginoon, ito po yung klase ng pakikinig na merong puso. Sabi nga nila, ang tunay na marunong makinig ay ito yung mga tao na marunong ding magmahal. Dahil isa po sa sign o isa sa mga karakter ng tunay na may pagmamahal ay marunong makinig. Kaya nga po yung tenga natin, sabi nila yung shape daw niyan, pag pinagdugtong sa gitna, hugis, puso. Diba? Hugis heart, puso, kasi ang tunay daw po na nagmamahal, marunong makinig. Pero hindi klase ng pakikinig na namimili ka ng papakinggan. Hindi klase ng pakikinig na minsan destructive ang pakikinig. Kapag po kasi tayo nakikinig, may mga ilang klase din po ng pakikinig or listening. Minsan may tinatawag tayo na destructive listening. Minsan marunong ka nga makinig ng salita ng Diyos, pero pinapakinggan mo rin yung mga nasa gilid-gilid. Pinapakinggan mo rin yung ibang mga bagay. Pinapakinggan mo rin yung boses ng ibang tao. Pinapakinggan mo yung maraming boses. A reminder to us, bilang tayo ay nag-yes, Lord, tayo ngayon ay kawan na ng ating mabuting pastol. At ang tunay na mga tupa ni El Shaddai, isa lang ang pastol, isa lang ang boses na pinakikinggan, isa lang ang pinapakinggan, si Yahweh El Shaddai. Pumalakpak po yung